Kung ikaw ay isang babae na nasa edad na 90 at wala ng kakayanan na magkaanak, ngunit sinabihan ka ng Diyos na ikaw ay magbubuntis, ano kaya ang iyong maramdaman at ano ang iyong tugon? Yan po yung ating aalamin sa buhay ni Sarah dito po sa Morning Devo. Magandang araw mga ka-Morning Devo. Nandito ulit tayo upang patuloy natin pag-aralan ang salita ng Diyos. At ngayong araw na ito, in particular, pag-aralan natin ang buhay ni Sarah. Babasahin ko po rito sa Genesis chapter 17, verse 15 to 21 at gayon din sa Genesis 18, verse 1 to 15. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag ko sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi." Muli nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na? At sinabi sa kanya ng Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael? O sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magbana ng mga ipinangako niyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi. Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Ito po sa Genesis chapter 18 verse 1 to 15. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nagpakita o may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang muka. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilin ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong mapaglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinagluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ng nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mo si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganitong ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Kaya natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya mga magkakaanak. Or nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak, tanong ni Yahweh kay Abraham. Meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag kang magkaila, talaga namang tumawa ka. Para conversation, ano? Na kung saan ay makikita natin yung journey talaga this time, no, ni Sarah na bilang isang babae ng kanyang buhay pananampalataya. At sa kanyang buhay, dito natin maintindihan yung unang katotohanan na nais nating bigyan ng emphasis na mayroong appointed time. No?
ang Panginoon sa ating buhay. So, dahil nga ang Diyos ay Diyos na may layunin, may purpose, Mm. na Pastor Edwin. So, meron siyang timing para dito. Mm. Ngunit ang karanasan na ito ni Sarah, sabi niya, sa timing ni Sarah, 90 years old, magkakaanak. Pero sa Diyos, yun yung timing. Parang late timing na para kay Sarah, Sa no? natural, di ba, sa physical na pagkaunawa, Oo. parang hindi magandang timing na magkaanak ka at the age of 91. At talaga namang maging si Abraham ay talagang silang mag-asawa. Talagang, Oh yeah, di ba? kumbaga ay Sala sa timing. sala sa timing at Based sa pinagtatawan. iyong practical na karanasan, Oo. base sa iyong maaring exposure sa buhay, Oo. di ba? At sa lakbayin mo na talaga sa buhay, imposible eh. Hindi ito yung magandang timing, di ba? Oo. At pinagtatawanan nila ang Diyos. Ito pang maganda ron eh. Kasi Tumatanggi nga yun. Tumawa parang, siya. oo nga, hindi. For them, kasi illogical. Yeah, that's number one. Illogical Impractical. at impractical. Di ba? Kasi paano naman kami magkakaanak? At hindi siya normal. Mhm. Hindi siya normal day. Hindi siya normal season. Ibig sabihin talagang as in above. No? Above siya sa ating buhay. To be fair naman kay Sarah, Ayan. Pastora Millet, totoo naman, di ba? Oh. Kung ikaw ay 90 anyos na, Wala ka ng desire. wala, o nga, well, wala ka ng desire para makipagtalik. At pangalawa, can you imagine a 90-year-old woman Yeah. na nagbubuntis, naglilihi, Humorous talaga yan. nagdadala ng isang, nagbubuntis siya, malaki yung kanyang tiyan. Gosh. Oh, gosh. Kumbaga, Oh, yeah. well, of course, sinasabi naman ng iba, during the Bible times, kapag 90 years old ka, hindi ka naman daw katulad ng ngayon na napakatanda na ngayon, no? But still, based sa response ni Abraham at si Sarah, at saka yung baog siya. Yung pa Wala isa. siyang kayanan oo. na magkaanak. So, ibig sabihin talagang naturally impossible. Mhm. At timing, impractical. Mhm. You know? So, dito natin makikita na meron talagang sariling appointed time ang Panginoon when it comes sa buhay niya at plano niya sa atin. Magandang point yan, Pastor Melet, sapagkat nais natin sabihin sa ating mga ka-morning devo, hindi kailanman nalilate ang Panginoon. Hindi rin siya nadidelay. Hindi rin siya hindi siya atrasado, hindi siya yung Adelantado. adelantado, di ba? Na talagang ang Diyos natin nasa right timing siya. Kahit na sa ating isipin man ito, parang hindi siya right timing. Kaya naman kailangan ang pananampalataya. Ayun. Kasi oo. nga, in my natural sense, cannot work. Mm-mm. Pero sa diwa, sa espiritu ng pananampalataya, can be. Pwede. Mm-mm. Maari. Dahil ang Diyos ay mayroong sariling appointed time. So, yan po ang nais na ipaunawa no, sa journey ni Sarah no, sa atin. Mga kapatid, mayroong appointed time ang Panginoon. Mayroong itinakdang kapanahunan ng Panginoon sa buhay mo na ito ang ating pagtiwalaan. Pangalawa, may paraan ang Diyos sa pagtupad ng kanyang ipinangako sa iyo. Ayun. Wow. So, talking about paraan, talaga namang milagro, no? Milagro ang kailangan nilang... Matatawa ka na lang dahil hindi mo naiintindihan. Oo, milagro yung kailangan ni Sarah. Kasi, katulad na nabanggit natin kanina, matanda na, baog pa. So, yung kaparaanan ng Diyos ay talagang mas mataas kaysa sa kaparaanan ng tao. At hindi natin talaga yun kailanman mako-question, hindi ba? Kaya magandang tanongin natin din ang ating ka-morning devo. Sa ngayon, meron kang salita ng Diyos na pinanghahawakan sa puso mo. Ngayon, ikumpara mo ito sa sitwasyon mo ngayon. At tila baga nagkukontrahan sila, Pastor Edwin. May contrast. So, pagpilian natin. Sino ang mas paniniwalaan at pagtitiwalaan natin? Yung circumstances natin ngayon? O yung pinangako ng Diyos sa iyo na meron siyang plano at meron siyang gagawin sa kanyang tinakdang kapanahonan? Kaya nga napaka-importante, Pastor Millet, na kapag ka tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, unang-una sa lahat, sa isang sitwasyon na ating kinalalagyan, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Yes. Yan ang napaka-importante sa lahat eh. Kung may sinabi ang Panginoon, kaya kapag ka ikaw ay mayroong sitwasyon, ako naniniwala, Pastor Millet, mayroong sasabihin ng Panginoon dyan sa sitwasyon na yan. So yun yung munang That's so good. una nating hanapin, yun munang una nating isik. Kay Sarah, anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Magkakaanak ka.
Sabi niya, sa susunod na Na taon, susunod na taon, may pupunta ako diyan. definite time, ano? Oh, 'di ba? Mayroon na akong talagang particular time. So, yung sinabi na 'yon ng Panginoon, doon ngayon natin itutuon ang ating pananampalataya. Kasi hindi naman lang basta tayo nananampalataya ng wala naman lang natatanggap na pangako or wala man lang tayo Yes, natatanggap yes. na direksyon mula sa Panginoon. Anong sasampalatayanan mo doon, di ba? Should be with the Word of God. May It salita ng Diyos. it should be with a promise and a word of God. So, ano bang sinasabi ng Panginoon patungkol sa iyong sitwasyon? Yes. And then from there, yun ang iyong pagtutuunan ngayon ng pansin, yung pananampalatayang yun. Na galing sa ipinangako ng Panginoon at sa Kanya mismo, sa Kanyang karakter na tapat siya, kahit na ano pang uri ng hadlang ang iyong nakakaharap ngayon, basta may sinabi ang hari, hindi yan mababali. Di ba? Yung kasabihan Amen. natin, di ba? Amen. Oo. Kahit na ano may mga physical na hindrances, may mga financial hindrances, Yes. may mga situational hindrances, walang imposible sa Panginoon. Wow. Wow. Kaya nga minsan sa ating buhay, lalo na kapag tayo ay nagtitiwala sa mga bagay na hindi katulad ng ating ngayong kinalalagyan. Yung somehow, we desire a higher way of living. Halimbawa, dito ako ngayon, nangungupahan ako ngayon, nagre-rent ako ngayon. May pinangako sa iyo ang Diyos, ipoprovide kita ng tahanan na hindi ka na magre-rent. Amen. Di ba? Yung mga ganong mga pangako. Panginoon, ilang taon na ako nagre-rent. Mm-mm. You know, mga ganon, di ba? Oo. And then, maaring nagtatalo ang kalooban mo. Darating pa kaya yung pangakong yun? Na hindi Darating ang Oo, pangakong yes. yon. Matutupad yon. Wag mo lang siyang Pagdudahan, titigilan, wag mo yeah, lang siyang pagdudahan. Talagang ang Diyos ang siyang kikilo sa atin. But of course, you do what you are able to do. Yeah, at this point in time, magsikap, magtrabaho. magsikap, magtrabaho, at Yes. saka, yun, sumunod sa Panginoon ayon sa Amen. kanyang iniutos. Mag-sow ka ng seed or Yes. patuloy kang maging tapat sa iyong paglilingkod sa Kanya. No? Kapag may leading Panginoon sa iyo na tumulong sa iba, tumulong ka. Di ba? Ayon sa iyong kakayanan. At ang Panginoon naman ay nakikita niya yon at hindi niya yung kailanman makakalimutan. Pero isa dun sa gusto kong talagang bigyan ng diin ay ang pangako ng Diyos, walang imposible Amen. kahit Amen. na ano yung sitwasyon. Yun nga, maraming miracle sa Bible. At isa rin ito sa gusto kong i-emphasize, Pastor Milet. Of course, yung mga miracle na yan, supernatural. At yan, katulad niya, nagkaanak siya, baog siya, di ba? May mga sitwasyon na minsan parang walang mangyayari, no? Pero ang Panginoon, pagka sinabi niya yun, mangyayari yun. Kung ginawa niya yung kay Sarah, gagawin niya rin sa atin. Yeah. Kaya nga pinapag-aralan natin ang mga tao or biography ng mga lumakad sa pananampalataya. Kasi gusto nating patunayan, mga kapatid, na hindi lang kami basta nagtuturo ng isang doktrina na walang imposible sa Panginoon, mangyayari yan. Meron tayong patotoo eh. Meron tayong witness, merong naka-experience nito. At bagamat, ilang libong taon na nakakaraan, pero kaya ito isinulat sa banal na kasulatan para ito ang ating magiging pamantayan kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Dahil may mga tao katulad ni Sarah na nakaranas Yeah. nito. Yung karanasan natin, Pastor Edwin, na 5 taon tayo nag-rent. Mhm. You know? And then, nanampalataya tayo sa Diyos na, Panginoon, bibigyan niyo po kami ng aming sariling bahay at sariling lupa. Yung miracle yon talaga. Tinugon ng Panginoon. At kahit na sa physical na nating kalagayan, na wala tayong husto na pambayad, no? Oo. Kulang yung ating budget sa pambayad. Titingnan natin yung Actually, bank hindi na account kulang natin, eh, wala. no? Medyo Wala talaga. Mhm. Pero ang Diyos, sa imposible naming sitwasyon, pero nangako siya sa amin, pinanghawakan. At sabi na nga ni Pastor Ed, nag-sow kami ng seed, sumunod kami, nagtiwala, nanalangin, and then may isang appointed time. Yan. Kaya nga Pinagkaloob ng Diyos yung aming bahay. kaya nga gusto nating sabihin na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, huwag tayong sumunod base doon sa nakikita natin. Yan ang prinsipyo ng pananampalataya, di ba? Yun yung ating pinag-uusapan. Huwag kang kumilos ayon sa present situation mo. Kumilos ka ayon sa sinasabi ng Panginoon sa iyo. Yes.
Dahil ang provision, susunod yan. Susunod yan. Kaya nga ang tawag doon ay provision. Mhm. Para sa nakikita mo, para doon sa ipinangako ng Panginoon sa iyo, para Yes. doon sa vision ng promise ng Panginoon. Mm. So, unahin mo munang hanapin ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa iyo? Ano ba yung ipinapakita ng Panginoon sa iyo? Ano ba yung nais ng Panginoon na paniwalaan mo? Yeah. Ano ba yung mga hakbangin na dapat mong gawin na sinasabi ng Panginoon sa iyo? Yeah. Dahil sa totoo lang, Pastor Edwin, yung salita ng Diyos nagpo-produce sa atin ng mga images sa ating Yes, kaisipan, oo. sa ating pangitain, ano? Mhm. Pag sinabi niyang ikaw ay aking iingatan, nakikita natin ano yung isang buhay natin na iingatan tayo ng Panginoon na hindi niya tayo ipapahamak. Pag sinabi niyang ipoprovide ko sa iyo ang mga pangailangan mo, so meron siyang mga imahen, may mga picture siya, larawan sa ating kaisipan na ano ang itsura ko at tsura mo na isang buhay na hindi pinagkukulang ng Panginoon. So dahil doon, yun ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin na ito ang magiging katuparan ng Diyos sa kanyang pangako. Amen. At yung larawang yon, yung vision na yon, Mhm. ay mayroong provision na sinasabi nga ni Pastor Ed. Meron talagang katugunan sa pangailangan na yon. At ang katugunan na yon, hindi kailanman manggagaling doon sa iyong sariling kakayanan o yung sa iyong sariling kumbaga kaisipan. Ito yung gagaling sa Panginoon. So magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Okay? So, siguro magandang bigyan natin ng aplikasyon na itong ating pinag-uusapan ngayon sa buhay ni Sarah, mga kapatid. Tandaan ninyo, matanda, baog, at wala na siyang desire sa pakikipagtalik. Pero, nagkaanak siya. Natupad ang pangako ng Panginoon. Natatawa ka man, iwaksi mo na rin yung O pangamit. yun. Huwag po nating pagtawanan. Kasi minsan, ganun ang ating tendency. Pinagtatawanan po natin, mangyayari ba yan? No, wag po tayo maging katulad ni Sarah. Again, makikita niyo ulit ang biyaya ng Panginoon doon, ano? Kahit na pinagtawanan ni Sarah, yung pangako ng Panginoon, tinupad pa rin ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Amen. At yan po ang karakter ng ating Diyos. Kahit na tayo nagkakamali, minsan bumabagsak po tayo, pero nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Inaangat tayo ng Inaangat tayo ng Panginoon. Kaya nga naman, para magtiwala ulit. kaya naman mga kapatid, pagka ikaw ay mayroong mga ipinapaniwalaan ngayon, idinulog mo ito sa Panginoon at nangusap ang Panginoon sa iyo. Nagbigay siya ng pangako sa iyo. Yan, huwag kang bibitiw. Yan ay iyong panghawakan at sigurado ko, tutuparin ng Panginoon yan sapagkat yan ay kanyang sinabi sa iyo. Pangalawa, mag-participate ka sa process. Dahil ang mag-asawang Abraham at si Sarah, particular, nung marinig niya ang ganitong mga pangako. So meron siyang anticipation, may expectation siya, ano? At nangyari nga ang pangakong ito. Ibig sabihin, yung proseso na, siyempre naghintay siya, Pastor Edwin, na ilang buwan. Hindi naman yung pagkasabi ng Panginoon sa kanya na Nabuntis na magkakaroon siya. siya, biglang lumaki yung tiyan niya, and then nanganak na siya. Hindi naman. Naghintay siya ng ilang buwan, and then dumating na nga si Isaac. So dito natin naiintindihan na may proseso, no? Sa katuparan ng pangako ng Diyos, yung paghihintay, di ba? Yung patience. Yung proseso na kung saan ay, sabi nga, panghawakan mo yung pinangako ng Diyos sa iyo. And then yung wag mong iaalisin yung sense ng expectation na yun. So, kaakibat niyan ay yung timing, no? May timing ang Panginoon. Yes, So, maghintay. hintayin natin 'yon. Ano? Huwag kayong Habang naghihintay, wag kang magreklamo. Huwag magreklamo, Diba? mag-worship ka sa Panginoon, mag-expect ka sa Panginoon, mag-prepare ka sa Panginoon. Magpasalamat sa Diyos Magpasalamat habang ka sa naghihintay. Panginoon habang naghihintay. I-enjoy mo kung ano man yung meron ka ngayon. Sapagkat, alam mo itong lagi kong naiisip, Pastor Amelet, pagka meron akong ipinapanalangin. At habang hinihintay ko yung kasagutan doon sa aking panalangin, ini-enjoy ko ngayon kung meron ako ngayon. Kung ano yung meron ka. O kasi Yeah. mamimiss mo na yan. Dahil, pag sinagot na ng Panginoon yung iyong ipinanalangin, wala na yan. Mag-iiba na yung iyong magiging blessing at iba na yung i-enjoy mo. Kaya i-enjoy mo ngayon, maging content ka, magpasalamat ka sa Panginoon Praise God. habang hinihintay mo yung timing ng Panginoon sa kasagutan sa iyong ipinapanalangin. Amen. Wow. So siguro mga kapatid, ano, at Pastor Amelet, Yeah. nais nating bigyan din ng pagkakataon na Panalangin, oo. kung unang pagkakataon mo na manood ng Morning Devo o makinig ka sa mensaheng ito habang maaari nasa sasakyan ka o kung nasa opisina, ay
at nais mo na pagtiwalaan ang Diyos sa Mhm. iyong buhay, ang pasimula, tanggapin mo si Jesus, ang kanyang anak. Kaisa-isang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Mhm. Buksan mo ang iyong puso para sa kanya at paghariin mo siya. Kilalanin mo siya na iyong Diyos at siya'y nabuhay na magmuli. At ito ang susi ng iyong kaligtasan dahil Amen. nagtiwala ka sa Diyos. Amen. Kung nais mo yan, ipanalangin mo ito, ibukas mo yung bibig mo, isatinig mo ang panalangin ito mula sa puso mo na may pananampalataya at sabihin mo, Panginoong Yesus, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Ang buong buhay ko, sinusuko ko sa iyo. Ika'y namatay at nabuhay na magmuli at ako'y nananampalataya sa iyo. Salamat sa buhay na walang hanggan at kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Pinupuri kita. Amen. Amen. Nais nating ipanalangin din ng bawat isa. Ano po? At muli, bago po tayo magbukas sa panalangin, nais ko lang ipaalala na tayo po ay tinawag ng Diyos na lumakad sa pananampalataya. At ang pagkatawag na ito ay hindi lamang po sa mga tao ng banal na kasulatan katulad ng pinag-aralan natin ngayon si Sarah, kundi lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na lumakad sa pananampalataya. Huwag po tayong maghihinawa, no, na tayo ay tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Huwag po tayong sumuko. Magpatuloy lang po tayo. At in fact, sa mga oras na ito, nais ko pong ibigyan ng pansin ang sino man na nagbibilieve ng mga bagay na nakita nila na ito'y sinabi ng Panginoon sa kanila. I want you to just continue to believe. Huwag kang sumuko. At huwag mong bitawan kung ano man ang ipinangako ng Panginoon sa iyo. You need to pick up the dreams or the promises na ipinangako ng Panginoon sa iyo and keep on believing. And it will come to pass. Malapit nang matupad yan. At kinakailangang magtiwala ka lang sa Kanya. At nais kong manalangin at ipapanalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin na kayo ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na imposible. Katulad lang amin natunghayan sa kwento sa buhay ni Sarah na bagamat minsan ay hindi namin maintindihan at minsan pinagtatawanan namin kung ito ay matutupad o hindi. Pero Panginoon, salamat sa iyong bahabag sapagkat patuloy mong pinapatunayan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dinadalain ko po, Panginoon, ng bawat nakikinig o kaya nanonood ngayon, kung ano man po ang kanilang pinaniniwalaan, dalayin ko na magpatuloy silang magtiwala sa inyo sapagkat kayo ay tapat. Tapat kayo sa mga pinangako nyo, tapat kayo sa inyong binigay sa amin na isang provision or isang vision. Kaya naman magpapatuloy po kami magtitiwala sa inyo. Praise God. Nag-speak ako ng blessing sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, at sa bawat mga mananampalataya, saan man sila naroroon ngayon, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, at ang iyong biyaya. Ang siya patuloy na bumuhos sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, kung saan man po sila pumunta ngayon o ano man ang kanilang gagawin. Salamat, Panginoon, sapagkat nandun palagi ang iyong favor, ang iyong protection, at ang iyong covering. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa oras na ito na kung saan ay binibigyan namin ng pansin at tinatangkilik po namin ang iyong mga salita. Dahil dito, alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay mayroong naririnig na kapahayagan, ito ang pangahawakan po namin para sa aming lakaring mananampalataya. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa iyong pagsama, Pastora Melet. Yes, at patuloy po ang aming paanyaya sa inyo na ipahayag natin or i-invite natin ang ating mga kapatiran na sumubaybay din sa Morning Devo para po sama-sama tayong lumago sa kanyang mga pangako at sa paglalakbay at lakad natin sa pananampalataya. God bless po.